Kindergarten Summer Program ipatutupad naman ng Department of Education sa lahat ng mga eskwelahan simula ngayong araw. Layon po ng 8 linggong programa na tiyaking may sapat na kakayahan ang mga batang papasok sa grade 1. Ipinag-utos na rin ni DepEd Secretary Armin Luistro sa lahat ng eskwelahan na makipag-ugnayan na sa mga local government units at mga magulang para tiyaking naiintindihan nila ang kahalagahan ng naturang programa. Tatagal ang Kindergarten Summer Program hanggang sa June 3. Grupong Piston muling magsasagawa ng kilos protesta bukas bilang po pagtutol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nangako naman ng Malacanang na patuloy silang naghahanap ng paraan para tulungan ang transport sector. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Nakukulangan ng piston sa fuel subsidy ng gobyerno. Sa kwenta kasi nito, ang 1,050 na fuel subsidy na ibibigay sa mga jeepney driver, 35 pesos o 1 peso at 16 centavos lang na ayuda kada litro sa isang buwan na biyahe. Ang 150 pesos naman na 1-month subsidy sa tricycle drivers, 5 pesos kada araw lang daw na tulong. Itong fuel subsidy na to ay isa lamang cheap dole out, isa lamang mapanlinlang at papogi ng pamahalaang Aquino. 47 pesos per liter ngayon ang diesel na gamit ng PUJ. 55 naman ang gasolina na pang tricycle. Ang presyong ito, muli pang tataas ngayong linggo, ayon kay Energy Undersecretary Jose Layug. Aminado ang Malacanang na pansamantala lang ang fuel subsidy, pero tuloy pa rin naman daw ang paghahanap ng paraan para matulungan pa ang public transport sector. Maging ang kilusang Mayo 1, naghahanda na rin ng malawakang kilos protesta sa Labor Day. 125 peso salary increase naman ang itutulak nila. Ito ay hindi na simpleng paggunita na lamang. Ito ay tatransforma namin sa tinatawag na Workers' Day of Outrage. Sa panahong ito raw kasi sabi ng KMU, dapat 957 pesos na ang daily wage sa Pilipinas. Malayo ito sa 404 pesos daily wage na natatanggap ngayon ng mga manggagawa. Para sa unang balita, Sherry Ann Torres reporting. Patay sa walang habas na pamamaril sa isang shopping mall sa The Netherlands. Hindi naman bababa sa 10 ang sugatan, kabilang na ang ilang bata. Batay sa inisyal na investigasyon, bigla na lamang daw namaril ang isang lalaki at pagkatapos ay nagbaril din sa kanyang sarili. Agad namang ipinatawag ang bomb squad matapos matagpuan ang 2 suicide letters sa sasakyan ng suspect na nagsabing nag-iwan siya ng bomba sa Satlupang Mall. Pero wala namang pampasabog na natagpuan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa likod ng pamamaril. Unang anibersaryo naman ang plane crash kung saan nasawi sina Polish President Lech Kaczynski, kanyang asawa at humigit kumulang 100 pang opisyal ng Poland ginunita sa Vatican. Personal na nagpaabot ng pakikidalamhati si Pope Benedict XVI sa mga taga-Poland. Matatanda ang dadalo sana ng isang pagtitipon sa Russia ang yumaang Polish leader nang mangyari ang aksidente. Pinuunahan ni President Brony Komorowski ang isang memorial service sa pagunita naman sa trahedya. Sa isang hiwalay na pagtitipon naman, ginunita ng mga kaanak ni Kaczynski ang plane crash. Pinangunahan ito ni Polish opposition leader at kakamba ni Lech na si Jarosław Kaczynski. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang sanhi ng plane crash. Patuloy naman ang investigasyon ng Polish at Russian government sa insidente. Oras na para sa unang chika. Siyempre, narito na si Luan D. Luan! Thanks, Egan. Newlyweds sa sina Reese Witherspoon at Jim Coff enjoy na enjoy ngayon sa kanilang honeymoon. Nasa Belize ngayon ang dalawa kasama ang 2 anak ng aktres. March 26 na ikasal sina Reese at Jim sa bahay ng aktres sa California. Pero hindi rin daw magiging matagal ang honeymoon dahil magiging busy na rin ang aktres sa promotion ng kanyang latest film na Water for Elephants kasama si Robert Pattinson. Samantala, celebrity socialite na si Paris Hilton idinamanda ng isang German insurance provider. Hindi raw kasi isinauli ni Paris ang mga alahas na hiniram niya na nagkakahalaga ng $60,000 o katumbas ng 2.6 million pesos. Paliwanag ni Paris na nakaw daw ito mula sa kanya. Pero ayon naman sa German insurance provider na nagdemanda kay Paris, na-recover na at ibinalik na daw sa pulisya, sa hotel or sa hotel heirs ang mga naturang alahas. Sa ngayon ay wala pang nagiging pahayag dito ang kampo ni Paris. Simula pa lang yan ang ating chikahan mga kapuso. More to come when I return. Connie? Amazing Balita!
Salamat, Luan. Video naman ng aso sa Amerika na nagsasalita raw. Patok na patok ngayon sa YouTube. Narito po ang report ni Bernadette Reyes. I love you. Good girl. I love you. Ito si Mishka, isang Siberian Husky na nagsasalita. Sa YouTube video na ito, pinatunayan ni Mishka na matalino siyang aso. Mahigit 17 million ang hit sa YouTube ng videos ni Mishka. Sa interview ng peoplespet.com, sabi ni Matthew Gordia, amo ni Mishka, kinakausap niya ang alaga tuwing nasa mood ito. Pero hindi raw lahat ng aso may kakayanang magsalita dahil hindi lahat ng aso gustong magsalita. Sang-ayon dyan ang dog trainer na si Randy Macalma. Pag yung mahihina kasi hindi mo maturuan ng gusto mo ituro kasi ito yung mall balancing, naglalakad, matigas, malambot ang paa, hindi niya kaya. Dapat patient ka magturo dyan. Hindi mo siya sinasaktan. Ang alagang poodle, nagpasikat sa jump rope. Tambato rin ito sa track and field na kayang lundagan ng hurdle. Ang mini pinscher namang ito, sayawan ng hilig. At ang labrador na ito, di man makapagsalita, magaling naman sa math. Go plus 5. Answer. Very good! What's your favorite channel? 9,000 pesos ang singil ni Randy para sa isang buwang dog training. Kung gusto raw matuto ang alagang aso ng simpleng tricks tulad ng toilet training. Maglaka sila ng basahan, yung mga basahan na malaki-laki. Kaya ikulong nila doon sa playpen. Ang aso kasi hinahabol nila kung saan sila dati umiihi, doon sila pupunta. Kung andiyan na yung basahan na amoy ihi, pupuntahan nila yon. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Pakibalita tayo sa latest na dali ng trapiko at makasama natin si Lala Roque. Lala. Igan, dito sa may Balintawak Station, bahagyang bumabagal ang dalo ng trapiko. Pero yun lang yung mga nagsasakay na bus ng mga pasahero. Pagkalampas nyo naman dyan, dito sa Balintawak, wala naman hong problema. Ito yung papunta na ng monumento. Samantala, kumusayin natin yung mga dalo ng trapiko via GMA Traffic System. Dyan sa may EDSA Kamuning, yan po nga sa kanan, papunta na ng Makati. Dumadami na po talaga ang mga sasakyan, bumabagal na ang daloy. Samantala, doon sa kabilang lane naman, papunta na ng monumento, ay walang problema sa mga oras na ito. Yung Skyway Bikuta naman po, ay nasa kanang bahagi sa pinakababa, ay wala hong problema sa parehong lanes. Yung kaliwa po papunta ng Calabarzon, yung kanan papunta ng Maynila. Sa Ortigas Avenue po, atin pong kukumustahin din. Yung kaliwa po papunta ng Makati, medyo dumadami na rin po ang mga sasakyan, bagaman gumagalaw. Ang sa kanan naman ay papunta ng monumento at wala rin yung problema at maluwag pa ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ating paalala, Lunes ngayon, 1 and 2, yung mga plate number na tatapos dyan, bawal po kayo simula alas 7 ng umaga. At yan ang latest sa traffic, balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Lala. At ang hirit namin mamaya, motorsiklo. Na-aksidente sa Batasan Hills, Quezon City. 2 patay. At mahigit 100 talampakang tore na gawa sa building blocks binuo sa Brazil. At narito na po sina Lynn Pia at Edu Manzano. Okay, good morning mga kapuso. Gising na ba kayo sa mga panigo dyan? Kung mamaya pa naman ang pasok sa opisina, ba't di kayo mag-jogging? Kilos-kilos para hindi kayo ma-stroke. Great idea. At mamaya, meron tayong mga ihirit na exercise. Care of dudes, syempre. Pero bago po yan, eto muna ang ating serbisyong